Isang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi naman. Okay, tayo po magsitayo at tayo mag-aaral ng mga salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng unang Pedro, chapter 4, verse 7. Babasahin ko na lamang at sumunod na lamang kayo. Sabi dito sa verse 7, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Mangagpuyat sa pananalangin. Tayo'y manalangin. Mapagpalang Ama, kami po ay lumalapit, Ama, sa inyo sa gabi ito, sa trono ng iyong biyaya. Salamat, Panginoon. Tunay nga po, Diyos, na ang pangangaral, Panginoon, ay hindi ito sa aming galing, hindi ito sa aming kalakasan. Ito yung kalooban mo, Diyos, sa amin bilang mangangaral, Panginoon, ang ipangaral ang iyong mga salita. Tulungan mo ako, Panginoon, pangunan ako ng iyong banal na Espiritu sa aking pangangaral, O Diyos. Kayo po ang pumagitna, Panginoon, sa aming pong kalagitnaan. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na ito, Panginoon. Tunay nga sa lahat ng mga bagay, O Diyos, sa lahat ng mga gawain, kayo po ang aming itinataas, Panginoon. Patawad, Ama, sa aming pong mga kasalanan. Tanglat ito dalangin namin sa tanging matamis na pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Okay, pwede na magsiupo. The name of Jesus. The name of Jesus is so sweet. I love its music to repeat. It makes my joys full and complete. The precious name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. Ngalan niya ay may atid, nahimik na makalangit. Kaaliwang walang patid, sa pusong tumatangis. Ngalan ubod ng tamis, ngalan ubod ng dikit. Lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Ngalan niya'y di mapantayan, sa kaganda at karigtan. Ngalan ni Kristo kong mahal, aking papupurihan. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. Ngalan ubod ng tamis, ngalan ubod ng dikit. Lagi kong sinasambit, Jesus kong iniibig. Amen. Tagalog, English, hindi ako nakakita ng Bisaya. Kung may Bisaya pa, hindi niyo maintindihan.
Okay, sabi dito sa mga salita ng Biblia, sabi dito, ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kayo nga'y mangagpakahinahon at mangagpuyat sa pananalangin. Sa talatang ito, nais iparating sa atin ni Apostol Pedro na sa ating mga mananampalataya, dahil malapit na ang wakas ng lahat ng mga bagay, kailangan natin ang maging mahinahon at mapagpigil sa ating mga sarili. Di ba? Kumbaga, kung alam natin na darating ng ating Panginoon, huwag na tayo magpatumpik-tumpik sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ibigay na natin ang ating buhay, kalakasan, para sa ikaluhati ng ating Panginoon. Laging manalangin at manatiling malapit sa Diyos, mamuhay ng maayos at maging handa sa anumang mangyayari. Di ba? Dapat tayo ay nakahanda tayo anumang oras na bumalik ang ating Panginoon. Dapat ay nakahanda tayo. Kumbaga ay huwag tayong magpanik. Huwag tayong mabahala. Diba? Mayroon nangangaral ng mga salita ng Diyos tungkol sa pagbabalik ng ating Panginoon. Mayroon nagpa-prophecy na dito sa lugar nito ay darating ang ating Panginoon. Saan yun? Sa Leyte. Diba? Mayroon nag-prophecy na darating ang Panginoon sa gabing ito at lahat ng inyong mga pag-aari ay ipagbili na ninyo. Oo, nagpanik ang mga tao dahil darating nila ang Panginoon. Pero walang dumating. Ang sabi, dumating pero hindi dito sa lugar na ito. Pero maliwanag mga kapatid na ang sabi ng Biblia sa Matthew chapter 24, verse 36. Ano ang sinasabi ng Biblia? Sabi dito, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Di ba? Walang prophecy ng mga tao na matutupad. Dahil mismo ang Ama lamang ang nakakaalam, maging mga anghel sa langit, ang anak ay hindi nakakaalam kung kailan darating ang ating Panginoon Hesus. Sabi dito sa verse 37, at kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ano ba yung panahon ni Noe? Anong mga nangyayari nung panahon ni Noe? Ang panahon ni Noe, ang mga tao ay busy. Walang panahon sa Diyos. Diba? Puro kasiyahan ang nasa isip. Puro sarili. Diba? Kaya yun ang pagdating ng ating Panginoon na hindi nila namalayan. Na nang si Noe ay pumasok na sa daong, walang kamalay-malay ang mga tao at doon na bumuhos ang malakas na ulan at doon pa nila nalaman na totoo pala ang sinasabi ni Noe. Sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisinom at nangag-asawa at pinagpapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong at hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Tiga, walang nakakaalam. Kaya mga nagpaparapisi na darating ang ating Panginoon, sabi ng Biblia, huwag ninyong paniwalaan. Kaya lang sabi sa verse 42, mangagpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw parito ang
inyong Panginoon. Kaya mahalaga sa atin na kung alam natin na darating ang ating Panginoon ay dapat tayo maging handa palagi. Ibig sabihin, kung alam natin na malapit ang wakas ng lahat ng mga bagay, huwag magpanik, umamuhay na pabaya, manatiling kalmado, manalangin at maging handa sa lahat ng mga mangyayari. Oo, dapat handa tayo sa lahat. Ano man mangyari sa mundong ito, dapat tayo ay naging handa. Sabi ng aking bunso, kailan kaya darating ang ating Panginoon? Bata pa yun ha. Sabi pa, ikaw ba'y ligtas na? Hindi pa. Di ba? Kaya wag tayo magmadali na ang ating Panginoon sa ibabalik na. Di ba? Tulad ng mga tao na sabi, nasaan yung pangako ng ating Panginoon? Na siya ay babalik. Bakit hanggang ngayon ay wala pa? Ang mga kanununuan ay nangamatay na, wala pa yung pangako ng ating Panginoon na siya ay babalik. Bakit hindi pa nga ba bumabalik ang ating Panginoon? Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang sabi dito, hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng pagpalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Di ba? Kaya ang Panginoon ay hindi pa bumabalik, dahil pag ang Panginoon ay bumalik na ngayon, marami ang mapapahamak. Di ba? Marami ang pupunta sa impyerno. Kaya ang ating Panginoon ay ang kanyang pangako ay patuloy na nangyayari. Di ba? Hindi niya pinagpaliban. Ang kanyang pangako, tuloy ang kanyang pangako. Pero hindi pa natutupad dahil marami pang mapapahamak. Di ba? Kaya wag tayong magmadali na bumalik ng ating Panginoon. Kasi mostly sa atin pag tayo ay nahirapan sa buhay na ito, may karamdaman, gusto natin bumalik ng ating Panginoon. Di ba? Ang ating mga mahal sa buhay ay ligtas na ga? Di ba? Hindi pa. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, dapat tayo maging handa sa pagbabalik ng ating Panginoon. Mangagpuyat sa pananalangin, ang magpuyat ay manatiling gising, mapagmatyag, hindi pabaya, pagiging alerto. Di ba? Dapat yun tayo. Ang isang gwardiya na panggabi ay dapat hindi siya matulog. Di ba? Dapat labanan niya ang antok. Dahil hindi niya alam kung anong oras na pumasok ang magnanakaw. Ako nung ako ay hindi pa mananampalataya, ako ay pumasok bilang gwardiya doon sa Cavite, panggabi. Abay, talaga hindi ko malabanan yung antok. Oo. Pag alas 12 na, nag-umpisa na yung antok. Ang aking mga kasama ay may ginagawa sila para labanan ng antok. Ang ginagawa nila ay nagsusunog sa shabu. O ang iba ay marijuana para labanan ng antok. Sabi sa akin, halika, sumali ka sa amin. Sabi ko, hindi, ayoko. Di ang ginagawa ko ay nagpapasyal-pasyal doon. Sabi ko sa kanila, ako muna ay pupunta doon, titingnan ko yung mga paligid natin. Yun pala ay natutulog. Sabi, ba't ang tagal mo? Wala, ang layo ng inikot ko eh. Yung pala ay natutulog na. Kaya hindi ko malabanan yung antok. Oo, tapos nalipat ako sa isang construction. Doon ako naka-duty panggabi din ulit. Pagsapit ng sarado na, umpisa na ng tulog. Yung kasama ko ay aso. Yung aso ay paikot-ikot, hindi ako makagalaw. Di tulog na lang. Di ba? Kaya yung dapat natin bilang mga gwardiya sa panggabi ay dapat nating malabanan yung antok. Di ba? Kaya sabi dito, karamihan sa atin, handa tayong magpuyat
sa mga gawain hindi mahalaga. Di ba? Kayo ba ay nagpupuyat sa panalangin? Nagigising ba kayo ng alas 3 ng madaling araw para manalangin? O lalo na yung taglamig, masarap matulog. O manalangin sa gabi, kaumagahan na ang imin. Di ba? Walang kabuluhan, hindi mapapakinabangan. Diyan natin inilala ng ating gawain. Di ba? Yan tayo puyat sa cellphone. Mas mahaba pang oras natin sa cellphone kaysa pagbabasa ng Bible. O ngayon tayo may Bible reading sa Genesis. Saan na kayo ngayon? Di ba? Dapat magpuyat tayo, bigyan natin ng halaga ang mga gawain ng ating Panginoon. Dahil yan para sa ating pakinabangan. Di ba? Kaya para tayo lumago ay magbasa ng salita ng Diyos. Mangagpuyat sa pananalangin, una ay ang kahalagahan ng pananalangin. Diba? Mahalaga ang panalangin. Kaya sabi nga, kahit pagod ay manalangin. Ito'y panlaban natin sa gawain ng kaaway. Diba? Ang Panginoon nag-utos sa atin na kung gaano kahalaga ang panalangin. Sabi sa 1 Thessalonians 5:17, ang sabi dito, 1 Thessalonians 5:17, ang sabi dito, magsipanalangin kayong walang patid. Diba? Yan ang sabi ng Bible, kaya yan ang kahalaga ng panalangin. Sa Luke chapter 18 verse 1, na ang Panginoon ay nag-utos na palaging manalangin at huwag manglupaypay. Sa Ephesians 6:18, ano ang sabi ng Ephesians 6:18? Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daig na patungkol sa lahat ng mga banal. Ngayon, sabi dito, ano yung mga bagay na ating nakukuha sa panalangin? Diba? Diba? Dapat ating tandaan na sa pananalangin ay mayroon tayong nakukuha ang magagandang mga bagay. Una dito ay makikita natin yung nagbibigay sa ating spiritual na kalakasan. Diba? Kasi nais ng Diyos na tayo ay lumakas sa spiritual kasi ang ating kalaban ay spiritual. Sabi dito sa Ephesians 16, chapter 6, verse 10, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Diba? Kaya nang nais na yung mga panalangin natin, yung ating nakuha ay nagbibigay sa ating ng spiritual na kalakasan. At ang Panginoon mismo ay nag-utos kay Joshua. Sa Joshua chapter 1 verse 9, ang sabi dito, hindi ba kita inutusan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti, huwag kang matakot ni manglupaypay sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasayo saan ka man pumaroon. Di ba? Magpakalakas tayo sa Espiritu. Tayo ay may kalaban tayo na diablo na spiritual din. Di ba? Kaya sabi sa verse 12, sa Ephesians 6:12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Di ba? Kaya ang ating kalaban ay ang diablo. Di ba? Ano pang makikita natin? Napapalapit tayo sa Diyos. Oo, di ba? Yan ang nakukuha natin sa ating panalangin. Tayo ay napapalapit sa Diyos, palapit sa ating Panginoon. Di ba? Sa panalangin, hindi ka lalayo sa ating Panginoon. Sabi sa James chapter 4 verse 8, ang sabi dito sa James chapter 4 verse 8,
Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Linis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisain ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Diba? Magsilapit tayo sa Diyos. Ano pa? Nagbibigay ng tamang direksyon sa ating buhay. Kung ang buhay mo, ang tinatak mo ay wala kang direksyon, manalangin ka sa ating Panginoon. Bibigyan ka ng tamang direksyon. Diba? Kaya kung ano man ang mga plano natin sa ating buhay ay dapat natin ipanalangin muna. Huwag basta-basta na kung ano ang plano ay yun na. Diba? Kasi maraming nagpaplano na hindi pinapanalangin, pagdating sa dulo ay nagsisisi. Diba? Kaya nga sabi ng isang Kristiyano doon sa Cavite ay, kapag ako ay nag-apply, nagtrabaho ay ako ay nagpapakilala na baptist. Oo, para pag linggo ay wala. Kayo ba ay nagpapakilala na baptist kayo pag kayo nag-apply? Oo, sige lang. Kahit may linggo, sige. Diba? Dapat ganoon tayo. Kung tayo ay baptist, dapat alamin natin kung may trabaho ng linggo. Kung wala. Kung mayroon ay huwag magpatuloy. Diba? Yun ang ginawa ng ating kapatiran doon sa Cavite. Talaga nagpapakilala siya na baptist para malaman. Diba? Hindi siya basta-basta na sige lang kahit linggo. Minsan sa atin ay kahit linggo ay pinapasok natin. Diba? Hindi yan tama na magtatrabaho ka para kang atat na atat makapagtrabaho, atat na atat makakuha ng sweldo, iwala naman sa kalooban ng Diyos. Diba? Dapat yung nasa kalooban ng Diyos ang ating dapat gawin. Kaya ang dapat natin gawin ay ang panalangin ay nagbibigay ng tamang direksyon sa ating buhay. Sa Kawikaan chapter 16, Kawikaan chapter 3 verse 6. Sabi dito, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Di ba? Dapat kilalanin muna natin ang Diyos sa lahat ng ating mga gawain. Tapos ituturo sa atin ang dapat nating gawin. Huwag basta-basta pasok. Dapat ay panalangin. Ano pang makikita natin? Ito'y pagpapakita ng nagtitiwala tayo sa Diyos. Di ba? Yan ang mga bagay na makukuha natin sa panalangin. Nagtitiwala tayo sa Diyos at nagiging matatag tayo sa ating pananampalataya. Di ba? Kaya nang napakalaga sa atin na tayo ay mapanalanginin. Sa 1 Peter chapter 5 verse 9, ang sabi dito, na siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nanangasa sanglibutan. Diba? Yung mga kapatiran natin na namumuhay, ayon sa makamundong ito ay talaga may paghirap sa buhay nito. Ano pang makikita natin? Mayroon tayo kapayapaan. Di ba? Kapag tayo mananalangin, mayroon tayong kapayapaan. Kapayapaan sa buhay na ito. Sabi sa Romans chapter 5 verse 1, sabi dito, yaman nga na mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Diba? Mayroon tayong kapayapaan sa Diyos at higit sa lahat, ang panalangin ay gabay natin sa paggawa ng tamang desisyon sa ating mga buhay. Diba? Kaya anong sabi sa Kawikaan? Kawikaan chapter 16,
verse 3. Sabi dito, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatag. Diga? Kung ano man ang ating ginagawa ay ibigay natin sa ating Panginoon para tayo ay maging matatag bilang mga mananampalataya. Ngayon, ano naman yung mga bagay na dapat natin iwasan sa panalangin? Diba? Kanina, yung mga bagay na ating makukuha sa panalangin. Ngayon naman, ano yung mga bagay na dapat natin iwasan sa panalangin? Una ay panalangin pakitang tao. Diba? Ito yung ginagawa ng mga Katoliko. Panalangin na pakitang tao, sabi sa Matthew chapter 6, verse 5 and 6, ang sabi dito, at pagka kayo'y nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila'y makita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Di ba? At sa verse 6, sa verse 5 pa pala, at pagka kayo nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan upang sila ay makita ng mga tao. Natapos na pala ito. Sa verse 6, datapat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at kung nailapat mo na ang iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lim at ang iyong ama na nakakita sa lim ay gagantihan ka. Di ba? Yung panalangin na, yung mga bagay na panalangin na dapat natin iwasan yung panalangin pakitang tao. Ano pa yung panalangin na dapat natin iwasan? Yung paulit-ulit na salita. Hindi yan dito sa atin, kundi sa mga Katoliko din yan. Di ba? Ano yung mga paulit-ulit? Ama namin na sa langit, Aba naming, ano pa yung Aba namin? Oh, Santa Maria, oh, di ba? Yan yung mga panalangin na paulit-ulit na ginagawa ng mga tao. Sabi sa verse 7, at sa panalangin ninyo ay huwag kayo ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nila dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Diba? Huwag nitong paulit-ulit dahil alam na ng Diyos kung ano ang ating mga kailangan bago pa natin hiling ay alam na ng Diyos. Diba? Katulad yung mga magdadasal. Kung magdadasal kapag may pagkain nakita, may pusa, oy, pusa! Hindi ka? Hinto muna yung pagdadasal kasi may ang pagkain ay kakain ng pusa. Siya naman nakakita. Kaya sabi ito, yung mga panalangin na dapat natin iwasan ay yung paulit-ulit, ano pa, yung mapagmataas. Mayroon bang mapagmataas na panalangin? Mayroon, sabi sa Lucas chapter 18, yung tungkol sa dalawang tao na nanalangin. Sabi dito, may dalawang lalaking nagsipanik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo, ito yung mapagmataas, nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili na ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manglulupig, mga liko, mga
pangalunya o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Di ba? Nagmataas, itinataas ang kanyang sarili. Ang sabi pa sa verse 12, makalawa akong nag-ayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinakamtan. Yan ang panalangin mapagmataas na hindi dapat natin gawin. Di ba? Una pag tayo nanalangin ay humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Di ba? Dahil anumang bagay na ating nakamtan ay hindi natin yan dapat ipagmamalaki sa ating buhay. Kasi ang buhay natin dito sa mundo ay saglit lamang. O anumang anuman nakamtan mo sa buhay nito, ipamahagi mo sa amin. Oo, di ba? Ipamigay mo. Di ba? Dahil yan ang sabi ng ating Panginoon na huwag kang mag-ipon ng kayamanan sa mundong ito. Di ba? Kaya nang dapat natin makita na yung mga dapat nating iwasan sa panalangin, ano pang dapat nating iwasan? Masamang hangarin. Ano yung masamang hangarin? Sabi sa Santiago, chapter 4, verse 3, ang sabi dito, kayo'y nagsisingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Diba? Kaya pala yung mga hiningi natin na hindi natin matatanggap ay para lamang sa ating personal. Diba? Panggamit natin sa ating personal. Kaya nga sabi ko, kung ang lahat ng ating hiningi ay binibigyan ng Diyos sa atin, wala na tayo ngayon. Oo, baka nadaganan na tayo. Diba? Kaya yung mga bagay na dapat natin iwasan yung masamang hangarin, panalangin walang pananampalataya o pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi sa James chapter 1 verse 6 and 7, ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-alinlangan, sapagkat yaong nag-alinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabila. Yan yun, yung double-minded. Sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya ay tatanggap ng anuman bagay sa Panginoon. Anong makikita natin? Yung ating panalangin na double-minded, di ba? Huwag nating isipin na ating makakamtan yan. Dahil nagdo-double-minded tayo, di ba? Kaya nga sabi sa verse 8, a double-minded man ay unstable in all his ways. Di ba? Sabi dito, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Di ba? Kaya yung mga dalawang isip natin, kung maglilingkod sa Diyos o hindi, kung pupunta sa simbahan o hindi, di ba? Huwag nating isipin yung mga bagay na hindi tayo karapat-dapat. Lahat naman tayo hindi karapat-dapat, di ba? Kung ating titingnan ng ating mga buhay, lahat tayo ay hulog sa Diyos. Oo. Kung ating isipin ang ating ginagawa, ang ating sarili, lahat tayo ay bagsak sa Diyos. Kaya ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay biyaya lamang ng Diyos. So, lahat ng ating ginagawa ay biyaya ng Diyos. So, di ba? Ano pang dapat nating iwasan? Sabi sa Matthew 21 verse 22, Matthew 21 verse 22 ang sabi dito, at lahat ng mga bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Diba? Kaya dapat tayo, pag tayo humingi sa ating Panginoon ay mayroon tayong pananampalataya. Ngayon,
ano naman ang panalangin na nakakalugod sa Diyos? Di ba? Yung panalangin na mga bagay na nakukuha natin sa panalangin, yung mga bagay na dapat natin iwasan sa panalangin, ano naman yung mga panalangin na nakakalugod sa Diyos. Sabi dito, taimtim na pananalangin. Yung taimtim ay mula sa puso. Although yung panalangin natin ay hindi naman na palagi tayo nakapikit. Diba? Kung halimbawa ikaw nagdadrive, kayo ba'y nanalangin bago umalis? Ha? O saka na manalangin pag nagdadrive na, manalangin Panginoon, tingatan mo kami. Nakapikit, bangga. O, wala. Diba? Pwede ka na manalangin na nakadilat. Oo. Diba? Ganun ang ginagawa ko kapag takbo na ay masigasig na nanalangin. Oo, kahit nakadilat. Dahil nandyan ang pag-iingat ng ating Panginoon. Ang Diyos talaga ang nag-iingat sa ating mga buhay. Diba? Kung hindi tayo nanalangin, wala. Hindi tayo ingatan ng ating Panginoon. Ano pa yung panalangin na nakakalugod sa Diyos ay panalangin may pananampalataya. Ang sabi sa Mark chapter 11, verse 24, ang sabi dito, kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinalangin at hiningi ay magsisampalataya kayo na inyong tinatanggap na at inyong kakamtin. Diba? Kaya nang dapat yung panalangin na nakakalugod sa Diyos. Ano pa? Panalangin na ayon sa kanyang kalooban. Kasi mayroon tayo pinapanalangin na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos. Di ba? Ang nais natin ay ang ating kalooban ang masunod. Kaya nga sabi, thy will be done. Di ba? Hindi yung kalooban natin ang dapat natin sundin. Nanalangin ka, hindi kalooban ng Diyos, di wag mong pilitin na makamtan mo dahil may panahon. Di ba? Maghintay o hindi. Oo. Pag maghintay ka, wag kang magmadali kung ano mang hiningi mo sa ating Panginoon. Ngayon, malapit na. Sabi dito, magpuwet sa panalangin. Bakit? Dapat tayo magpuwet sa panalangin sapagkat sa panalangin may kapanatagan o kapayapaan. Di ba? Kaya gano'n ang sabi ni Pedro dito, na lahat ng mga bagay ay malapit na ang wakas. Kaya ang sabi niya na, magpuwet kayo sa panalangin. Dahil kung tayo ay nanalangin, mayroon tayong kapanatagan sa ating buhay. Kung alam natin na tayo ay may mangyayari na hindi maganda, mapanatag tayo kung tayo ay nananalangin. Ngayon panahon ng tag-ulan, bagyo na may dalang habagat, diba? Maraming lugar na binaha. Sabi nga ay 3 linggo na, hindi pa humuhupa ang baha. Pasalamat tayo dito at tayo ay hindi binaha. Gusto niyong bahain tayo? Ha? Ayaw. Di ba? Walang gusto na bahain pero nangyayari kaya ang kanilang sinisisi ay ano? Sa mga binaha, ano ang kanilang sinisisi? Sino ang kanilang sinisisi? Yung mga flood control. Oo, di ba? Yung mga flood control na ninakaw yung budget. Oo, hindi inayos. Kaya alam din ng Diyos ang mga nangyayari sa ating bansa na hindi maitatago. Akala ng mga nangurakot ay ayos na. Ayos ng project. Binagyo ng Panginoon. Doon na bulgar ang ginawa ng mga tao na hindi maayos. Diba? Alam ng Diyos ang mga ginagawa ng mga tao ito. Kailangan nang ipakita sa kanila ito. Hindi maayos ang project. Kaya marami ang hinuhuli.
May mga nakakulong na. At yan pa ang problema na yun ngayon sa ating Senado. Diba? Kaya sabi dito, kung alam natin na ang lahat ng mga bagay malapit na, dapat tayo ay manalangin sapagkat sa panalangin may kapanatagan o kapayapaan. Diba? Ang sabi sa Philippians chapter 4 verse 6 and 7, ang sabi dito, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso at ng inyong mga pag-isip kay Kristo Jesus. Diba? Huwag tayong mga balisa. Diba? Sa mga nangyari sa panahon natin ngayon, huwag tayong mga balisa. Sapagkat alam ng Diyos ang lahat ng mga nangyari sa mundong ito. Kundi, sabi dito, ipanalangin natin tayo magsipanalangin. Sabi dito, kapag mayroon tayong pinagdadaanan, mga suliranin sa buhay, idulog natin sa Diyos. At tayo ay mananalangin, maaaring hindi agad nawala ang problema, pero maaari tayo magkaroon ng kapayapaan at lakas ng loob upang harapin, ipinapakita nito ang ating pagtitiwala sa Diyos at sa paniniwalang hindi natin kayang harapin ang lahat ng mga nangyayari na mag-isa. Diba? Sa mga nangyayari sa mundong ito, kailangan natin ang tulong ng ating Panginoon. Diba? Yung iba ay, ang mga bahay ay nilubog ng baha. Talaga nakakaawa yung mga tao. Kung kayo ay nanonood ng balita, kaawa-awa. Diba? Yung iba ay wala ng pagkain. Mayroon tayong mga kapatiran na binahayata doon sa tubigan ay nasa evacuation center. Diba? Kaya yung mga nangyayari sa mundong ito ay tunay na ito'y pagpapaalala ng Diyos sa atin na huwag tayong maging kampante sa buhay natin ito, kundi tayo ay humayo at imangaral ang mga salita ng Diyos. Dahil yan ang kahalagan natin, dahil kung ang tao ay makaiwas man sa problema, pero wala pa rin kaligtasan, ay wala ding kabuluhan. Kaya tayo mga mananampalataya, dapat tayo ay mag-isip ano bang dapat nating gawin. Diba? Tumulong, diba? Maraming mga tao ngayon ang hirap sa buhay, 3 linggo na binaha, walang kapayapaan. Pero sa atin, pasalamat tayo sa Batangas ay hindi lahat ay binaha. Tayo pa rin ay nasa ating Panginoon. Tayo manalangin ha. Aming Diyos na mapagpala, salamat Panginoon sa mga mensahe o Diyos na aming napakinggan. Tunay nga po Panginoon na sa panahon ngayon Panginoon ay napakalaga ang mapanalanginin. Maraming nangyayari sa mundo, mga binaha, mga tao na wala pang kaligtasan, hirap sa buhay dahil sa baha, walang pagkain, mga nagkakasakit. Panginoon, salamat o Diyos na kami ay iyong iningatan, Panginoon, sa buhay na ito. Salamat, Panginoon, na kami ay matiwasay ang aming mga buhay, nalalayo kami sa mga baha, Panginoon. Kayo pa rin, O Diyos, ang nakakaalam, Panginoon, sa mga nangyayari sa mundong ito, Panginoon. At walang lihim sa iyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang kapurihan ay ibabalik namin sa inyo. Ang lahat na ito ay dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.